Ito nga pala yung bagong motor na bubuuin ko. Sa sobrang tagal nakatambak, pinamahayan na ng daga. Halos hindi na rin makita yung buong makina sa sobrang daming basurang nandito sa loob. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit to. May isa na naman nga pala akong follower na nag-offer sa akin na isang napabayaan na Yamaha Sniper 150. Dahil natapos ko na nga pala buuin yung SkyDrive ko, hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa, pinuntahan ko na to para ma-check ko ng actual. Bale halos isang taon na nga pala to nakatambak dito, pero kahit papano may cover naman. Medyo maganit na rin itulak dahil puro kalawang na rin yung kadena, parang na-stack up na. Dahil hindi na nga pala to tumatakbo, kaya itinulak ko na lang, isasakay ko na lang kasi sa L300. Pero habang tinutulak ko nga pala, laking gulat ko dahil may tumalon na Medyo muntikan na rin mapatalon yung driver dahil halos kasing laki ng pusa yung daga. Parang nagdalawang isip tuloy yung driver kung isasampa niya ba to si Project Snoopy. Buti na lang pumayag pa rin, kaya bago nga pala namin isasampa, kinalog ko muna kung may lalabas pa. At makalipas nga pala ang 1.5 oras na biyahe, nakarating na rin siya sa bahay. Kaya pinagtulungan na nga pala namin ibaba dahil medyo mabigat din yan. Dahil medyo maaga pa nga pala, ipinasok ko na rin to dito sa garahe para masimulan ng buksan. So yun nga pala, ipapakilala ko nga pala sa inyo ngayon yung bagong project bike na papapugiin natin. Ayan, subok naman tayo sa medyo modelo. Meet Project Snoopy, ano to, Sniper 150 version 1 na FI para maiba naman. Susubukan natin papugiin to. Tara. Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa. Binuksan ko na nga pala tong upuan para makapagsimula na magbaklas. Mukhang literal na mapapalaban talaga dahil sa itsura pa lang nitong batalya, mukhang marami ng kalawangin. At dito pa nga lang pala sa nakakabit na baterya, mukhang mapapalaban talaga. Hindi kasi maikot tong screw. Bukod kasi sa sobrang kapal ng kalawang, mukhang may corrosion din dun sa terminal kaya nag-umido. Pero syempre hindi pwedeng hindi natin to matatanggal. Dahil nag-uumpisa pa lang naman tayo, siguradong marami pang magpapasakit sa ulo natin. Dahil nga binahayan to ng malaking daga na halos kasing laki ng pusa, siguradong inat-ngat mga wirings nito sa loob. Kaya pagkabaklas ko nga pala ng upuan, sinunod ko na nga pala yung mga kaha dito sa taas. At karamihan nga pala ng mga kaha nito, puro mga naka-cable tie na, sira na kasi yung lagayan ng screw. Pero wala naman tayong problema dito sa kaha dahil literal na magiging change all to, lalo kapag natapos na. At kung kayo nga pala tatanungin ko, sa tingin nyo, ano kayang concept yung babagay dito kay Project Snoopy? At ito nga pala yung pinakasumorpresa sa akin dahil pagtanggal ko dito sa may bandang leg shield, punong-puno ng basura sa loob. Yung tipong parang itsura ng nabaha pero hindi naman to nabaha, hinakutan lang ng basura sa loob. Dahil taon na to nakatambak doon sa labas ng bahay ng may-ari, tapos may cover pa kaya hindi nakakapagtaka na tinirahan talaga ng daga. Kaya isa-isa ko nga palang sinundot yung mga basurang nakapasok dito sa loob, baka kasi may lumabas ulit. Naka-ready na nga rin pala yung pamukpok ko rito para kung sakaling meron, siguradong tepok pa rin. Pero buti na lang wala nang sumama dito sa bahay kaya nilinis ko na nga pala yung mga natanggal natin na plastic. At para mas lalong makita natin yung condition sa loob, lalo na sa mga wiring, sinisa-isa ko na nga palang baklasin yung mga kaha. Bali dati pa nga pala ako naghahanap ng ganitong unit dahil nakabuo na nga pala ako ng Sniper 135, yung classic version naman. Ito kasi yung pinakaunang version ng Sniper na FI, kaya gusto kong masubukan makapagbuo. Binaklas ko na nga rin pala ibang kaha dito sa harapan, pati yung mga socket, tinugot ko na rin. Pati nga pala tong cover dito sa susian, tinanggal ko na. Mukhang okay din naman yung cooling system nito, meron pa kasi laman na coolant tong radiator. Kaya sinunod ko na nga palang baklasin tong airbox para makita yung pinaka-condition dito sa loob. Tinanggal ko na nga pala 4 na tornilyo niyan dito sa magkabilaang gilid. Tapos dahan-dahan ko lang inangat tong airbox pataas hanggat sa mahugot. At kagaya ng inaasahan ko, siguradong matutong, yun nga yung bumulaga sa akin. Ito talaga yung masarap papugiin, yung literal na napabayaan yung itsura. Siguradong medyo matatagalan ako dito pero maganda magiging resulta. Kaya tinuloy-tuloy ko nga pala yung pagbabaklas ng mga kaha nito. Plano ko na rin kasi mahugot pati yung harness. Kailangan na rin kasi makabili agad ng pyesa para hindi tayo masyadong madelay at tuloy-tuloy lang sa paggagawa. Dahil hindi ko rin ganun kabisado yung pyesa nito kaya medyo mangangapa pa. Kaya nung natanggal ko na nga pala tong headlight, kinalas ko muna tong bombilya para isang hugutan na lang sa harness. Kinalas ko na nga rin pala tong 2 screw ng batok para mahiwalay na dito sa handlebar. Karamihan din ng mga tornilyo na nakakabit dito, mga chop suey na rin dahil iba-iba na rin yung suka. Mukhang marami na rin yung kumalikot dito dahil iba-iba na talaga yung pwesto. Pero okay lang yon dahil kapag kinabit naman natin to, aayusin na lahat para siguradong pang matagalan na gamit na ulit. Kaya tinanggal ko na nga pala yung mga socket nitong signal light dito sa likod. Unti-unti na rin naglalabasan yung libag nito habang natatanggal ko ibang pesang nakakabit. Siguradong magaan talaga sa pakiramdam lalo kapag nakita natin yung before and after nito kapag natapos na. Yung halos nagtututong na talaga yung itsura pero magiging halos brand new kapag natapos na. Pero bago natin magawa yon, siguradong marami tayong pagdadaanan na pagod lalo na sa gastos. Pero okay lang masagad sa budget pero at least kahit papano nakikita natin yung pinaghirapan natin. At makalipas nga pala ilang oras na pagbabaklas,
natanggal ko na nga rin pala tong gas tank. At pati lahat ng wirings na nakakabit dito sa may stay bracket, isa-isa ko na rin hinugot. At sa wakas, makalipas yung 3 oras na pagbabaklas ng mga pyesa nito, nahugot ko na nga pala yung buong wirings. So yun nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito ngayon sa day 1 nito ni Project Snoopy. So ito nga pala, nahiwalay na nga pala natin yung mga kaha niya, lahat natanggal natin. At ito nga pala yung bumungad sa atin na condition. Kanina ko napanood nyo, grabe, sobrang daming plastic dito sa loob dahil nung kinuha ko kasi to, merong daga ata dito sa loob na galing, lumabas siya. So tingin ko hinakutan niya ng mga basura dito sa loob. So bago nga natin tapusin tong day 1 nito ni Project Snoopy, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana natin na motor si Project Esma. Sa mga hindi napili kay Project Pangarap, huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayo naka-line up na ipapamana na motor, right? So ito nga pala yung Aurora, dito kayo dapat mag-register at i-download nyo para nga magkaroon kayo ng chance na mapili dun sa ipapamana natin na Suzuki Smash. So napaka basic lang, kung bago lang kayo dito, ito lang yung pipindutin nyo, click nyo lang tong register, lagay nyo lang dito yung mobile number nyo tsaka iba pang detalye, i-fill up nyo lang yan. So kapag okay na, pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login, pindutin nyo lang yan. So kung naghanap ka kayo ng paglilibangan tapos may mga pabarya-barya kayo dyan, ayan, pwede kayo rito. Ayan, marami silang laro rito, may Benz and BMW, Golden Empire, Cooker, tapos Fortune Slot. Pero ito yung madalas kong nilalaro rito, itong Dragon vs Tiger, kasi napaka basic lang din tumaya at tumama dyan. Pero bago yan, tuturo ko sa inyo kung paano kayo maglalagay ng pondo rito. Yun nga, kung sakaling gusto nyo maglaro, i-click nyo lang tong wallet. Tapos pili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyong ilagay dito sa laro. Ayan, may mga option naman dyan. So kapag nakapaglagay na kayo ng pondo, ayan, pwede na kayong pumili kung ano yung lalaroin nyo. Ito yung lagi ko nilalaro, Dragon vs Tiger. Click lang natin yan. So ayan, kagaya ng pinapakita ko sa inyo, basic lang din naman kasi tumaya rito. Pipili lang kayo dito, pwedeng pabarya-barya, 50, 100. So try tayo ng 10 piso dito sa Tiger. Ayan, click lang natin itong 10 piso, tapos click natin dito. Ayan, dito nyo makikita kung magkano pa yung balance nyo dito sa laro. Ayan, meron pa tayong 15 pesos. Medyo naubos kasi ng isang araw. Tapos kung ano yung mas mataas na bara dito sa taas, yun yung panalo. So alas, tsaka 3, mas mataas syempre yung 3, kaya panalo tayo ng halos 10 piso. Ayan, 9.5. So diba, ganun lang ka-basic. Napakadali lang talagang manalo rito. So ayun, ulitin ko, kung gusto nyong mapamanahan ng Suzuki Smash natin this coming November katapusan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, mag-register na kayo dito, right?